Isang mamimiling pinagbawalan sa Walmart ay hindi mapigilang bumalik sa tindahan. Bakit ka bumalik dito? Gusto ko lang magsimula at dumaan. Pinag-uusapan natin kung paanong simpleng pagpunta sa tindahan ng 65 anyos ay nauwi sa kulungan. Ilagay mo ang mga kamay mo sa harap. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Ang suspect na ito ay kilala na sa Walmart na ito dahil umano sa pagiging mahilig magnakaw, pero handa siyang isugal ang lahat, pati ng makulong, para lang sa paborito niyang diet soda. Nasaan ang iyong ID? Bakit? Hulyo 25, 2024 ngayon dito sa Ocala, Florida. Lagpas alas 6:30 ng gabi nang ipadala ang pulis sa Walmart sa Bahia Avenue. Karaniwan, tinatawag ang mga pulis para tumulong sa mga kaso ng trespassing. Pero sa pagkakataong ito, ang sinasabing trespasser ay dati nang pinagbawalan doon. Ngayon, kailangan na lang hanapin ng mga pulis. Araw-araw. Sinuri ng pulis ang botika gamit sa paaralan at electronics, pero nakumpirmang nakita siya malapit sa seksyon ng damit ng mga batang lalaki. Yung babae na naka-jassy. Miss Hagen, tumigil ka. Tumigil ka. Nasaan ang iyong ID? Bakit? Hindi ko siya pinatay. Dahil pinagbabawalan ng pumasok dito, ibigay mo sa akin ang iyong ID. Kinilala ng pulis ang mamimiling ito bilang si Kathleen Hagen, 65 taong gulang. Sabi ng mga deputy, alam na alam ni Kathleen na hindi siya dapat naroon sa particular na Walmart na iyon at ito ang dahilan kung bakit. Sabi ng mga deputy ng Marion County, dati na siyang pinagbawalan sa tindahan dahil umano sa nakaraang insidente ng pagnanakaw. Anim siyam pito-pito, ako ay 10-12, 10-7-05. Area love.
677 LGR. Anim siyam pito-pito. 10-20 gamit ang Florida driver's license number at tingnan kung may trespassing warning. Salamat. Gaano nakatagal mula nang pinagbawalan kang pumasok dito? Mga ilang buwan na ang nakalipas. Akala ni Kathleen biro lang ang babala sa trespassing, pero may dahilan siya para bumalik sa tindahan at may say-say ito para sa kanya. Bakit ka bumalik dito? Gusto ko lang dumaan. Gusto ko lang magsimula. Alam mo naman makukulong kapag bumalik ka dito, di ba? Hindi naman ito... Hindi ko alam yon. Malalaman mo rin dahil yan ang mangyayari. Kaya? Marami pang lugar. Punta ka sa Target. Bawal ka ba sa lahat ng Walmart? Ginagawa niyo pa rin ba yan? Trespassing siya sa The Villages at nandito para sa pagnanakaw. Sige. Ngayon, kailangan mo nang pumunta sa Silver Springs. Huwag ka nang gumalik. Kaya may babala sa trespassing. Palugit ang babala. Kailan ang huling kaso ng pagnanakaw sa tindahan? Noong araw ding na-trespass siya, mga 1 buwan na ang nakalipas. 2 ang kaso niya sa amin, pero sa tingin ko, ang tanging... May tumawag na ba tungkol sa mga kasong yon? Hindi pa, pero nakikita ko ang proseso. Oo. Hindi ko alam kung saan ito napunta. Sige. Ang kanyang ban ay panghabang buhay. Oh, hindi. Walmart yun. Alam ko, ganun lang. Hindi lang talaga komportable. Lalo na kung paulit-ulit. Oo. Ano ang kinuha mo nung nakaraan? Ano yun? Bagat papel na siya. Paano naman mas nauna pa doon? Nagsinungaling ka sa akin. Anong kinuha mo nun? Ay yun, di ako nagsinungaling sa'yo. Nagsinungaling ka noon ng 2 beses. Hindi ako nagsinungaling ko. Paano? At wala kang kinuha kahit ano? Nagsinungaling ka sa akin. Sabi mo magiging mabait ka sa akin at walang mangyayari. Ma'am, hindi ka pwedeng magnakaw at umasang walang mangyayari. Hindi ko sinabi yon pero parang sinabi niya lang ko at bibigyan kita. Yun naman talaga ang ibig sabihin ng babala sa trespassing. At pagkatapos, bumalik ka. Kaya naman, wala na silang maisip na ibang paraan. Hindi ko maintindihan bakit di ka tumalikod nung nakita mo ako sa building. Kaylin, Pagkapasok mo sa loob. Nasa taas ka. Oo, hindi kita nakita. 1012. Hindi talaga kita nakita. Sige, ikaw na. Yung tungkol sa Florida DO mo, nakapangalan kay Kathleen Hagen. Hagen, white female. Ipinapakita niya ang Signal 42 mula sa Walmart ng Bahia Avenue simula May 9, 2024 na walang petsa ng pag-expire. Ipinapakita rin niya ang Signal 49 mula sa Marion County para sa nakaw. May bench warrant para sa isang bilang ng petty theft. Walang piyansa. Gusto mo bang kumpirmahin ko? 10-4 dyan at pakilog na 10-15 ako. Ayon sa ulat, bukod sa trespassing, may warrant si Kathleen dahil hindi siya dumalo sa kasong maliit na pagnanakaw sa tindahan. Wala nang ibang pagpipilian ang deputy. Yunat ang mga kamay sa harap. Sige. Mayroon ka bang walker o anumang gamit para sa paglalakad? Walker? Nag-iikot ka gamit ang jassy. Sige. Sige. Wala ang partner ko, kaya sa likod ka. Dito tayo, dahil doon ako nakaparada malapit sa grocery. Tara. Marian Anthony. Anim na libo siyam na raan 77. Pwede ba akong humingi ng 1099? Transition 16-107.
1, 607. 26. Pedo. 6,737. 10-9, sira ang radyo ko. Kailangan kong pinupit card. Apat, nakuha ko na siya. Mukhang hindi na sila darating. Mayroon ka bang anumang medical na dahilan na kailangan kong malaman? Meron, bro, ha? Pero wala ka namang sakit sa puso katulad nun. Bilagyan kita ng posas sa harap kasi may puso ako pero hindi. Wala namang sense yun. Umalis na lang. Ilalapit ko lang ito sa'yo. Sandali, andiyan ang kotse ko. Ilalagay ko ang bag ko doon. Pupunta lang tayo sa kotse ko. Sige. Tayo. Tayo. Oo. Magkano ang kailangan kong bayaran para dito? Di kailangan magbayad na yon. May laman ba bag mo? May Walmart property ba sa bag mo? Grace period ito para di ka madagdagan ng kaso. Oo, meron. Patingin nga. Pwede ba ako umuko muna? Ayan na. Mahirap talagang baguhin ang nakasanayan dahil kahit may palugit si Kathleen, nahuli pa rin siyang may dagdag gamit. Sandali lang. Siya ay... Ito ang palugit. Nagkaroon na siya ng stroke. Pwede ko ba itong buksan? Hindi ko kaya. Wala ako dito. Nandito sila ngayon. Libre lahat. Kadiri yan. Yan ba yun? Yung pagkain? Sige. Oh. See? Ayos. Magnanakaw ka pala. Ang galing. Ayun, isinakay na siya at natuloy na yung warrant. Kaya yun ang nangyayari dyan. Kukunin ko muna ang gamit mo bago umalis. Sige. Gusto mo bang itago itong bag na to? May sakit ako ngayon. Oo, ang susi ng kotse mo. Sige. Kailangan niyang bumalik para kunin ang kotse o ipatunin niyo. Sa tingin ko, Depende kung gaano siya katagal wala. Kung mahigit 1 o 2 araw, baka ipataw nyo. Pero ayokong gawin yon. Pero itabi mo muna yan. Baka sabihin mo rin sa amin, sandali lang. wala kang dala na droga o anumang kakaiba? Wala. Wala sa mga gamot mo ang nasa labas ng lalagyan ng gamot. Sige. Sige po, sandali lang po, ma'am. Pinapa-aresto mo agad sa akin yung matanda paglabas ko pa lang. Kita ko naman. Sobrang sama niya. Eh siya kasi, alam mo yon, palugit na niya. Pero pagdating ko, sasabihin ko rin na palugit na niya. Parang trespassing lang na may warrant. Madali lang yon. Hindi. Tapos na niya gawin yon. Hintayin na lang ako sa trespassing. Tinanong ko, meron ka pa bang iba? Oo. Kita mo. Kahit pumasok siya dito, binigyan ko siya ng chance nung nakaraan kahit nagnakaw siya. Magkano ang mga yon? Plano ko lang siyang kasuhan ng trespassing at petty theft. 4.46 at pagkatapos, Tingnan ko nga, ito. Pakpak lang ba ng manok yon? 28. Ito ay 74. Ano yun? Yung egg salad lang ba yun? Gawing egg salad. Magkano ulit yun? Pasensya na. Para sa mas marami pa.
Sige, ayos. At dala mo bang ID mo? Ay, hindi ko alam. Baka nasa kotse ko. Sige, tuloy ka lang. Sa totoo lang, baka may mikropono ako. Kailangan mo lang ng senyas ko para sa assignment ng warrant mo. 1048. 26. Pwede mo ako ilagay sa 1015. So, may warrant din siya? Oo, sa huling pagkakataon. Sige. Oo, ito ay isang warrant para sa pagnanakaw. Sa tingin ko, nasa taas ang litrato ko. Parang bibig at mugshot. Ganon din ang sa akin. 681, 10426. Para sa akin, Arizona ang paborito ong lisensya sa pagmamaneho dahil walang expiration. Magkakaroon ng 1013 sa palabas. Ano ang numero ng telepono mo? At ang iyang loss prevention? Ooh. Sige. May iba ka pa bang kailangan sa akin? Ayos na tayo. Gusto mo bang magsampan ng kaso? Oo, ayos lang. Tapos na, kumpleto na ako. Salamat. Sige. 711046. Sige, pwede na tayong umalis. May hangin po ba sa likod, ma'am? Hindi. Wala. Sige, lalakasan ko na lang kasi sira ang aircon ko. O kaya ibababa ko na lang ang mga bintana. Anong gusto mo? Sige. Bago tayo umalis, babasahin ko muna itong card sa'yo, okay? May karapatan kang manahimik. Lahat ng sabihin mo pwedeng gamitin laban sa'yo sa korte. Pwede kang magtanong o samahan ng abogado bago at habang ini-interview ka. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, bibigyan ka muna bago tanungin kung gusto mo. Kung magpapasya kang sagutin ng mga tanong kahit walang abogado, may karapatan ka pa ring tumigil anumang oras. May karapatan ka ring tumigil sa pagsagot anumang oras hanggang makausap mo ang isang abogado. Naiintindihan mo ba? Sige. Kaya. Bakit ka bumalik? Hindi na nila binebenta ang standard na 12 at 12 pack na yon. Pati ba naman sa kabilang Walmart, wala na rin? Oo, pumunta ako sa Walmart. Wala ako sa kabilang Walmart. 6,000 siyam na raan ito. 6,000 siyang naraan ko. 6 siyang nakangganan. 10,500 isang adultong babae, 51 sa CJ, simula 100 at 30,400 at 74. Sige. Pumunta ka lang ba dito para sa Pepsi? Sige. Paano naman yung mga gamit na nasa bag mo? Sige. Inaayos ko yung checking account ko pero wala talaga akong pera doon. Sige. Heto na yung aircon. Oo, alam ko. Ininaan ko para mabasa yung card at makausap ka. Naaresto si Kathleen dahil sa trespassing at hindi pagdalo sa korte ayon sa incident report. Binasa ko ang Miranda rights niya at pumayag siyang makipag-usap. Ayon sa akusado, bumalik siya sa Walmart dahil doon lang mabibili ang pack ng Diet Pepsi na gusto niya. Inamin ng akusado na alam niyang babala sa trespassing pero inisip niyang hindi siya mahuhuli. Ang piyansa niya sa trespassing ay $500 pero ikinulong siya ng walang piyansa dahil sa hindi pagdalo sa korte. Ayon sa online talaan, pinalaya si Kathleen Hagen noong Setyembre. Ikatlo ng Setyembre, 2024, halos 2 buwan mula na maaresto siya. Umamin siya sa kasalanan at ibinalawa sa sentensya ang panahong nakulong siya. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner at magkikita tayo ulit bukas para sa isa pang kaso.